So anyway, hindi naman bago yan. Alam naman natin talaga na um, si Senator Amy Marcos ang siyang dahilan kung paano nila napapayag itong si VP Sara na tumakbo para sa posisyon ng Vice Presidente. Now, pero anong bago doon sa sinabi ni Inday Sara? No? Walang sinabi nila, ang bago dyan ay, unang-una, sinabi naman niya na hindi talaga siya nagplano na tumakbo ng presidente. Hindi siya nagbigay ng dahilan, pero ang nasabi niya sa akin dati, paano naman ako magpe-presidente? No? Alam ko lang City Hall ng Davao. So siguro minabuti rin niya talaga na magpahinog, kumbaga, sa isang executive position na national bago tumakbo ng presidente. Pero ang bago doon ay yung mga diskusyon nila ni Senator Amy Marcos, siguro itong mga nakalipas na panahon, no? Matapos magsimula ang paglilitis sa pamilyang Duterte at nilang malalapit na kaalyado, kasama na ako doon, ng tinatawag na Huwad Committee. Ang sabi niya kay Senator Amy, naku, pag hindi pa sila tumigil, huhukayin ko yung bangkay na kanyang ama at itatapon ko sa West Philippine Sea. Siyempre, ang mga alimpores ng Tambaluslos, ayan na, to the rescue. Bakit daw binabastos ang mga patay? Sa tingin ko naman, hindi literal yun. No? Hello. Ang ibig sabihin lang ni VP Sara, alam naman nating lahat na ang tanging presidente na pumayag na ipalibing sa libingan ng bayani ang labi ni dating Presidente Marcos Sr. ay walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. No? Ilang presidenteng nakalipas, hindi pumayag si Cory, hindi pumayag si FVR, hindi pumayag si Erap Estrada, hindi pumayag si Gloria Macapagal Arroyo, hindi pumayag si Noynoy Aquino. Mantakin ninyo, 5 presidente hindi siya pinalibing sa libingan ng bayani at matapos ang napakatagal na panahon. Ewan ko nga ba kung paano nila na-preserve yung labi ni Marcos Sr. dun sa Ilocos Norte, no? Eh tsaka lang na palibing noong 2016 matapos na maging presidente ang Rodrigo Roa Duterte. So ibig sabihin lang talaga ni Inday Sara Duterte doon, hindi naman literal, kung hindi, mangga. Or yung ating tinatawag na, ano ba yan? Wala na ba talagang utang na loob ngayon sa larangan ng politika? No? Mantakin ninyo, 5 presidente yan. Ilang taon yan? Ilang taon yan? Kung 5 presidente yan, that's 5 times 6 after 30 years. Tsaka lang napalibing sa libigan ng bayani ang kanilang ama. Anyway, so yun ang saloobin niya. Wala talagang tinanaw na utang na loob.